ibang balita, may ilang nadismaya sa hindi pagbanggit sa ASEAN Summit ng pagkapanalo ng Pilipinas sa arbitration ruling sa isyu ng agawan ng teritoryo sa South China Sea. Tila nasayang daw ang pagkakataon, lalo't ang Pilipinas ang chairman sa ASEAN Summit ngayong taon. Yan naman po ang tinutukan ni Tina Pangiliban. Hindi miyembro ang China ng ASEAN, pero tingin ng mga eksperto, China ang nanaig sa usapin ng agawan sa teritoryo sa West Philippine Sea. Kung kailan pa raw chairman ng 30th ASEAN Summit ang Pilipinas, ni hindi man lang nabanggit ang arbitration ruling na nagsabing walang basehan ang pag-angkin ng China sa South China Sea. It's a disappointment, especially since we were the ones building this up. And then at the time when we had the chairmanship, and the ruling, we dropped it. It might be too late. By the time that he decides to raise the ruling, the fishery resources might have already, suffered a major collapse. Hindi natin nakita yung termino na serious concern or shared concern ukol sa pangalawa, yung issue ng reklamasyon at militarization ng mga disputes, lalong-lalo na dyan sa may Kalayaan Islands, or yung Spratlys. Hindi natin nakita yung dalawa na yan. And of course, pangatlo, nanalo tayo ng isang kaso last year, yung arbitration case sa Hague. Hindi talaga siya na-mention at all. Ang nabanggit lang daw sa ASEAN Summit Chairman Statement ay ang pagsusulong sa mga prosesong legal at diplomatiko na tiliwas na nangyayari sa totoong buhay. Ang China ngayon ay may kakayahan na magpadala ng mga advanced armaments katulad ng surface-to-air missiles, fighter jets, artilleries dyan sa Subi Reef, Mischief Reef at saka Fiery Cross. At napakalapit yan dun sa mga isla na hawak ng Pilipinas. So magkakaroon ng kakayahan ng China most likely by the end of this year na mag-impose fully ng isang air defense identification zone kung saan kaya niya iipitin talaga yung ating mga surveillance reconnaissance mission at saka resupply mission. May mga tao tayo dyan sa Pag-asa, dapat papakainin natin mga yun. Pero round 1 pa lang daw ito. Kahit slam dunk daw ito para sa China, baka raw may estratehiya si Duterte para maisulong ang interes ng bansa, lalo na kapag pumunta siya sa China sa May 14. So sasabihin niya sa China, well, hindi namin kayo inipit dyan sa ASEAN, huwag niya kami ipitin, mga Pilipino, mga ating mga ingista dyan sa West Philippine Sea. So pwede magkaroon ng bilateral negotiations later on. Si Presidential Spokesman Ernesto Abella, nagsabing kung ang opinyon ng mga kolumnista ang pagbabatayan, pasado ang performance ng Pangulo sa kauna-unahang international summit na kanyang pinangunahan. Tina Pangiliban, Nakatutok, 24 Oras.